Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang araw sa buong mundo at nawa po'y nasa mabuting kalagayan lahat-lahat po tayo ngayon. Ah, at binabati ko po ng happy birthday si Kusum, ang asawa ng aking ah, inaanak na si Mark Anthony. Nasa La Union po sila. At on the 6th ata, balik na ng kanyang lugar, no? Ang kanyang asawa. Ganun din si Helen Tirana. Happy belated happy birthday. And more years to come. More candles to blow. No? Well, kahapon po medyo isang mga karanasan din na medyo nagbunggu-bungguan na yung mga schedules natin, pero nakaraos naman. Biglang dumating yung schedule na may rehabilitation pala kahapon ng umaga, and okay lang sana yung umaga, pero may naka-schedule din kasing ancestors prayer or prayer for the ancestors kahapon, na kaya na pina-reschedule ng hapon yung activity na yon. And yun nga rin, pagkatapos ng or during the ancestors prayer, prayer for the ancestors who departed, may nag-doorbell naman, at kahapon din kasi ang expected na arrival ng passport ko. Kaya akala ko yun na nga, iba rin pala. Kaya naaba-abangan ko kahapon yun kasi alas 3 daw hanggang alas 5 ang posibleng dating noon. Pero hindi dumating. Kaya medyo stress ako doon kasi kailangan yung dokumento na yun. Mga 3-4 na linggo na inayos ko po ang passport at visa na yun. At kagabi naman, kagabi, schedule ko rin po sanang magsalita doon sa street preaching, pero umuulan. Kaya lang sabi nga rain or shine. Pero yung taga-sundo naman sa akin, halos 30 minutes na akong nag-aabang, hindi naman dumating. Kaya napilitan na rin lang akong umuwi kasi umuulan din. 6 o'clock yung schedule. Late na ng 30 minutes. Actually, 45 minutes na akong nag-aabang doon. Yun pala, inagahan pala nila ng 5 o'clock yung activity. Kaya nagkasapaw-sapaw yung activity kahapon. Pero okay na yun kaysa magpa-stress na tayo. Pero ngayong umaga naman, at long last, dumating naman yung envelope, yung passport ko, at yun nga, approved yung 3-day visa ko. And magkakasabay-sabay kami ni Mrs. at saka yung 2 anak ko, yung mag-asawa, na pupunta rin sa South Korea. Ang isang gusto ko lang talakayin ngayon para sa ating lahat, ay itong patriotism. Kung baga, dapat mapagmahal ka. Ang patriotism naman ay hindi lamang pagmamahal sa bansa. Dapat manggaling din ito sa sarili mo, sa pamilya mo, na marunong kang magmahal. Kasi ang patriotismo naman, patriotic ka sa bansa, pagmamahal yun, na kailangan ipagtanggol mo ang sarili mong bansa o ang buong mundo.
kahit ibang bansa, kahit hindi ka man doon pinanganak, basta magkaroon ng kapayapaan. Pero fundamentally, doon nga sa bahay, doon dapat makita natin yung pagmamahalan, pagsusumikap, pagiging responsable, mabuti, matulungin, mabait, masipag, na kung saan doon na makikita na sa buong pamilya ang pagiging hindi lang mabuti. Ganun na talaga ang salitang patriotismo na kung saan andun ang pagmamahalan, pagiging magkaibigan. Sa loob ng bahay, kapatid mo ha. Kasi may mga kapatid din naman talagang hindi nagkaintindihan. May mga pinsan na hindi nagkakaintindihan. Lalong-lalo na ito na talaga pag lupa ang pag-uusapan, talagang matino o matinding labanan ang bagay-bagay na yan. Sa mga tribo-tribo na rin, labas na ng bahay, doon na rin sa grupo ng ating mga sariling grupo, kung komunidad ba yan, indigenous tribe ba yan, or Catholic people, Muslim people, tribo-tribo, grupo-grupo na kung saan may mga kasiyahan ka ba doon, kaligayahan na miyembro ka ng grupong yun. Religion man, community service man, political party man, or youth organization, non-governmental organizations, or kahit anuman, andun yung katungkulan o responsibility ng bawat isa na itaguyod ang layunin ng organisasyon. So kung tawagin nating tribo yan, komunidad, ipinalawak lang natin ang pagiging responsabling anak doon sa ating pagiging isa sa mga miyembro ng tribo sa ating komunidad at matulungin. Kung kailangang pagbutihin, malinis, maganda, at healthy, malusog na komunidad, doon na ang pagtutulong-tulungan. Hindi naman na sa panahon lang ng eleksyon nagkakaroon ng ganong ng samahan, parti-partido. Araw-araw may mga kagawad, gabi-gabi mayroong mga tanod sa barangay. Pero hindi lamang sila ang may responsibilidad sa komunidad, sa barangay. Sa mga cleaning, gawin mang competitive yung barangay cleaning, most artistic, maraming mga halaman, mga bulaklak, maraming proyekto, ganon. So active yung komunidad, active yung tribo. Pag may mga community day, family day, may mga aesthetic competitions ba, laro or cultural shows, parade or what, then doon makikita natin ang pakikipag-ugnayan natin sa ating komunidad. Patriotismo na rin yun. Na kung saan walang dapat maging magulo. Dapat walang girian. Dapat walang mga agawan doon sa komunidad. Kaya dito rin sa pagiging makabayang ito, mabuting mamamayan, nakikita na rin ang patriotismo. Kasi ang isip rin lang naman ng pagiging patriotismo ng karamihan ay ang pagtulong mo sa bansa mo kung panahon ng giyera. Na kapag lulusubin ka ng ibang bansa or ng mga rebelde, pagtatanggol mo ang iyong bansa, ang iyong lupa. Sa isang anggulo, tamang-tama talaga yon. Yun ang common na definition at pagkakaintindi
ng mamamayan na lalong-lalo ng Pilipino doon sa patriotismo. Kaya nga lang na ang pagiging matatag at makabayan, mabuting tao, patriotic sa bansa, nasa iba-ibang lugar o sakop. Halimbawa, ang mga magsasaka, mga farmers, andun sila sa mga lupa putik na andun sila sa ilalim ng mainit na araw, kung hindi man sa ulan, na andun na nanggagapas, nag-aararo, nagtatanim-tanim doon. At sila ang mga nagproproduce ng mga makakain ng sambayanan. Na? Sino ba ang Pilipinong hindi kumakain ng bigas, ng kanin, ng gulay, na kung wala yung mga farmers na yon, talagang wala. Kaya sila ang mga farmers din ay isang mga ehemplo. Isa sa mga hindi nakikitang bayani na very patriotic na sinisilbihan ang bansa. Kala mo nga lang, farmers lang yan. Huwag nating langlangin yon dahil sa kung wala sila, wala kang makakain. May pera ka man, saan ka bibili? Mag-i-export ka. O buti kung ikaw lang, ikaw sarili, ikaw pamilya, ikaw barangay, makapag-export ka ba? Government to government yan. Tapos, ang dami pang mga kuskus balungos dyan. Under the table, corruption, at kung ano-ano pa. Kaya sa local produce, farmers market, andun na yung mga patriotic citizens ng ating bansa. Isa sa laging nare-recognize ay ang mga OFWs, mga overseas foreign workers. Sa paningin ko nga, sila man ang nagbibigay o nagdadala ng pera, dolyaris sa Pilipinas, sa pamamagitan ng mga sweldo nila, pinapadala ang pera na sweldo nila doon sa Pilipinas, sa mga kamag-anak nila, pamilya nila. Pero grabe ang sakripisyo nila. Ang pag-aakala ng mga iba, lalo na kung uuwi yung mga overseas, mga OFWs, akala nila sila'y mga bangko na pwede na lang uutangan, hihingian ng pasalubong or kung ano-ano pa man. Di nila alam na halos ang kinakain-kain na lang nila rito ay para rin mga instant noodles na rin lang, mga cup noodles, para lang makapag-ipon-ipon at may padala sa pamilya nila sa Pilipinas. Sila ang laging nare-recognize as modern heroes. Totoo rin naman. Pero kung titingnan mo sa ibang anggulo, ito ay pagkukulang ng gobyerno. Bakit? Kulang sa trabaho ang Pilipinas. Ang ibig kong sabihin, walang lugar na pwedeng magtrabaho ang mga Pilipino. Walang open na company or government offices or kahit na mga blue-collar jobs na pwedeng magkaroon ng magandang trabaho, mabuting trabaho at magkaroon ng kita, sweldo ang mga Pilipino. Sweldo na sapat buhayin ng pamilya. Kaya dahil sa kakulangan ng mga ito, ng ganito, napilitang punta mag-abroad na lang yung mga Pilipino. Wala silang ibang choice. Pero ang isang nakasalalay doon ay yung mga humahomesick ka, malayo sila sa kanilang mga pamilya.
At hindi rin nila nakikita ang kanilang mga anak kung nasa mabuting bagay ba, kalagayan ba sila, malusog, nagbibisyo ba, may asawa na ba, nakabuntis na ba, nagdudroga ba. Hindi alam ng mga magulang ng mga OFWs ito dahil sa malayo sila sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Yun ang isang talagang sakripisyo ng mga OFWs. Pero sa sinabi ko kanina, kakulangan yan. Pagkakamalian ng gobyerno dahil sa walang sapat na open doors kung saan pwedeng magkaroon ng sapat na pagtatrabahuan ang ating mga kapwa Pilipino. So, isa itong malaking bagay. Imagine na ang ini-export ng mga Pilipino, ng bansang Pilipinas ay ang tao, human resources. No? Pagdating sa ibang bansa, kasambahay. No? Tawag dati domestic helper. Maid ng ibang tao doon sa ibang bansa. At hindi lang yon, meron pang mga kaso na pati sila rin namumulestya, nagkakaroon ng mga pressures, hindi nabibigyan ng sapat o tamang panahon na makuha nilang kanilang sweldo. Kaya hindi rin magandang tao ang i-export mo. Dapat produkto ng ating bansa ang i-export mo. Kung import at import ka rin lang, bili at bili ka na ng kung ano-anong produkto galing sa ibang bansa, mahal yun. Nilalabas mo ang pera ng bansa. At anong pera? Hindi yung perang papel, kundi ginto. Yun ang kayamanan ng bansa. Ginto, dolyares, ginto, peso, ginto. Kaya ito ang dapat nating tingnan mabuti. Dapat lang na ang patriotismo ay ang pag-aalagad ng tao sa kanilang bansa at ang pag-aalagad ng mga taga-gobyerno sa kanilang mamamayan. Doon ang patriotism. Hindi lamang sa mga military services, hindi lamang sa mga political positions, sa mga services, community services, human resources, job opportunities. Dapat dito rin makikita ang patriotism, pagmamahal ng bansa, pagmamahal sa bansa. So two ways. Pagmamahal ng bansa at pagmamahal ng mamamayan sa kanilang bansa. Maraming threats, bago ko tapusin ito, maraming threats na nakapaligid sa bansang Pilipinas, sa karagatan, doon sa kabukiran, sa mga bundubundukin, sa mga kongreso, sa munisipyo, sa kapitolyo, sa daan, sa prisuhan, sa hukuman, marami ang nangangailangan ng patriotismo. And going back sa bahay din natin, be patriotic sa family mo, natin, mahalin natin, alagaan natin ang ating sariling pamilya para tayo magiging masagana at mabuhay ng mabuti. Dito lamang po, ayoko nang patagalin ito at naway nasa mabuti kayong kalusugan at mabuhay po tayong lahat. Magandang hapon at ito po ulit si Sir Kutaylo sa ating Sunset Moments. Salamat po.